Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Sabi ni Representative Paulo Pulong Duterte, pinatay mo na lang sana si PRRD para mawala yung pagkapraning mo. Yan lang ba kinayang isipin ng utak mo? Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD? You will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that. Bangag nga pisot. Hindi ko pa maintindihan yung pisot, pero yung bangag, as usual, yan ang kanilang naratibo. Mula pa nung umpisa ng kampanya, pinakalat na nila na bangag si President Bongbong Marcos na after 3 years ng panunungkulan, wala silang maipakitang solidong ebidensya. Pero siyempre, yung mga DDS, paniwalang paniwala. Hindi sila nag-iisip. Sa hirap ng trabaho ng isang presidente, paano ka pa makakapagdroga? Hindi mo na magagampanan ang iyong functions as the president. Pero siyempre, itong mga Duterte, ito ang hilig nila eh. Yung pagmamaliit sa kapwa nila. Kahit na yung presidente, wala silang galang sa posisyon na lang bilang presidente. Hindi na lang bilang Bongbong Marcos, kundi yung posisyon as the president. Para sabihin mong, yun na lang ba ang kayang isipin ng utak mo para mawala yung pagkapraning mo? Sino ba ang nagmumukhang praning sa mga nangyayari? Sino ba ang nagmumukhang praning sa mga pinagsasasabi ng mga Duterte? Bakit nyo isisisi kay PBBM kung bakit nakakulong ang tatay ninyo? Hindi naman siya ang nag-file ng kaso sa ICC. Ay nako, wag na po nating isa-isahin o ipaliwanag kung bakit nagkaganyan yan dahil hindi naman po maiintindihan yan ng mga DDS. Ipagpipilitan pa rin nila na kinidnap ang tatay nila sa pakikipagsabwatan ng ICC kay President Bongbong Marcos. The nerve na tawaging most corrupt si President Bongbong Marcos, samantalang 2017, hindi ba binansagan si former president bilang the most corrupt in the world. Pero siyempre, kailangan nilang ibalin sa iba yung titulong yan para mawala sa isipan ng taong bayan na si Digong mismo was voted most corrupt in 2017. Most hated daw na president si BBM. Napatunayan na po natin noong September 21 kung sino ang most hated. Dahil kahit na anong pagpaplano nilang ibagsak si Bongbong Marcos nung araw na yun, September 21, hindi po sila nagtagumpay. Hindi nga ba? May mga bali-balita na sila ang nagpasimuno ng gulo na nangyari noong September 21. At tanong ng mga netizens, ano ang dahilan kung bakit naglitsyon sila ng 100 baka noong September 21? Parang may nabasa akong sinabi ni Sara na yun daw ay pangtaboy sa malas. Parang may nabasa akong sinabi ni Sara Duterte na yun daw pagluluto ng 100 baka ay parang ritual para itaboy ang malas o kung anong negative energy na bumabalot sa kanila. Pero maloloko ba natin ang mga Pilipino? Ang dami pong nagsasabi na nung narinig ko ay oo nga pala no. Bakit magkakatay ng 100 baka si Sara Duterte para ipakain sa kanyang mga supporters? Sabi ng nabasa kong mga komento. Dahil akala ni Sara at ng mga DDS magtatagumpay silang ibagsak si Bongbong Marcos nung araw na yon at yung pagkatay ay para sa tagumpay ni Sara Duterte. Dahil positibo sila. Lahat silang mga DDS, mababasa mo yung mga komento nila Greco Bellica, ng mga retired general, tulad nung marami daw ang babaliktad sa araw na yon. Kaya pumunta daw sa Gate 4 dahil magkikita-kita ang malalaking miyembro ng simbahan, mga politiko, mga militar, para daw ibagsak si President Bongbong Marcos. At yung paglilitsyon ng 100 baka ay para sa selebrasyon ng pag-upo ni Sara Duterte bilang bagong presidente ng bansa. Dahil sinigurado pa nga nila, hindi daw matatapos ang September 21, meron na tayong bagong presidente. Anong araw na ba?
Anong petsa na? Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Hindi po magtatagumpay ang mga maiitim na bala para pabagsakin ang isang taong may wagas na pagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino. So itong panibagong gimmick ng mga Duterte ay hindi po kinakagat ng taong bayan. Dahil alam na po ng mga Pilipino kung sino ang dapat suportahan. At yan po ay napatunayan natin noong September 21. Kaya itong sinasabi ni Pulong na we the people will make sure that you will answer for that, hintayin na lang po natin ang susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.